Ayun. Ngayon po ay pinagpala tayo ng Panginoon ng preacher sa katawan ni Pastor Roger, kasama yung kanyang misis. At nawa ay samahan siya ng Panginoon para dalhin sa atin ang salita ng Diyos. Tawagin natin sa pulpit natin si Pastor Roger. Okay lang. Okay. Thank you, bro. Magandang hapon po sa ating lahat at dala-dala ko po ang pagbati ng lokal na iglesia sa Kalulut San Fernando sa Solideo Gloria Reformed Baptist Church. At hindi niyo po maitatanong ay regular po kayo na isinasama namin sa aming panalangin sa katunayan ng lumabas officially yung post ng conference ay mula noon ay nakalagay na yon sa aming prayer meeting at patuloy naming ipinapanalangin na pagpalain ng Diyos ang inyong paghahanda at maging yung araw ng conference at ang iglesyang ito. Isa pong kagalakan at pribilehiyo na makatayo sa inyong harapan ngayon upang ipangaral ang salita ng Diyos. Nito lamang pong nakaraang Biyernes, May 16, 2025, isang napakalaking sunog ang nag-umpisa sa Barangay Ginhawa, bayan ng Tuy sa Batangas. Dahil sa tindi ng sunog, tumulong na rin ang mga karatig bayan at maging ang Metro Manila sa pagpapadala ng mga fire trucks at kasama ng pagtutulungan ng mga firefighters matapos ang mahigit 24 hours ay idineklarang fire out. Binabanggit ko po ito dahil nais kong ipakita ang kainaman ng may kasama. Sa nasabing sunog, makapagpapalagay tayo na kung walang mga kasamang tumulong, kung hindi dumating ang mga fire trucks mula sa Metro Manila at Karatigbayan, ay magiging mas mabagal ang pag-apula sa sunog ng mga taga-Batangas. Ang mga bomberong sumama mula sa iba't ibang lugar ay malaki ang naitulong upang lalong mapabuti at hindi na mas lalo pang lumala ang sunog. Makikita natin dito ang kainaman ng mayroong kasama. At totoo ito hindi lamang sa pang-araw-araw na buhay ng tao, kundi maging sa buhay ng mga mananampalataya. Totoo rin ito maging sa buhay ng alagad ni Kristo. Mabuti na tayo ay hindi nag-iisa, kundi kasama natin ang mga kapwa natin mananampalataya. Mabuti na kasama natin ang lokal na iglesia. Ang ating text ay makikita natin sa aklat ng Ecclesiastes o mangangaral at makikita natin ang pagpapakilala ng manunulat bilang ang mangangaral na sa original ay Kohelet. At hindi ganun kaliwanag kung siya ay ang Kohelet ay pangalan o titulo. Ano pa man ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang mangangaral. At ganyan ko siya nais tawagin sa sermon na ito. Sa sulat na ito ay marami tayong matututunan, kabilang dito ang kahalagahan ng may kasama, yung companionship. At makikita natin ito sa chapter 4. Sa verse 1, tinukoy ng author ang mga inaapi, subalit walang umaaliw. Yung umaaliw dito ay tumutukoy sa companion at masisilip natin doon na sila'y walang companion o mabuting kasamahan at ito'y lalong nagpapabigat sa hirap ng inaapi na ikaw ay walang kasama. And then sa verse 8, muling ipinakita ang isang taong nag-iisa.
At bagamat siya ay nagpapagod, siya ay nagtatrabaho, ngunit siya ay mag-isa. Wala siyang pamamanahan ng kanyang mga pinagpaguran at ang taong ito ay wala ring anak o kapatid. Siya ay nagtatrabaho at nagpapagod, hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili lamang. At kahit na ang kanyang pagpapagod ay tinukoy na tila walang wakas, walang kapaguran, ay hindi siya nasisiyahan. At ang nais niya ay marami pang kayamanan. At ang sabi ng mangangaral, ang kanyang mata ay hindi nasisiyahan sa kanyang mga kayamanan. Now, kung tatanungin natin ng mangangaral, ano ang masasabi mo sa taong ito, sa verse 8, na siya'y nagpapagod, siya'y may mga kayamanan, subalit siya'y nag-iisa. At ito ang sabi niya sa verse 8c, ito man ay walang kabuluhan at malungkot na bagay. Now, mula po dito sa malungkot na buhay ng pag-iisa, ipapakita ngayon ng mangangaral ang kainaman ng buhay na mayroong kasama. At mula dyan ay darako po tayo sa ating text sa Ecclesiastes 4:9 hanggang 12. Nais ko pong basahin sa salin ng ang Biblia. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, mainit nga sila, ngunit paanong maiinitan ang nag-iisa? At bagaman ang isang tao ay maaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa ay magtatagumpay laban sa isa. Ang panaling may 3 pisi ay hindi agad napapatid. Ang ating text ay kadalasan pong ipinapangaral sa mga kasalan kung saan ang dalawang tao ay magsasama at pagbubuklo rin sa kasal. May tamang lugar ito sa application ng ating text, subalit ibinigay ng mangangaral ang ating text bilang pagsasalungat doon sa tao sa verse 8. Doon ay makikita natin na sa kabila ng kanyang mga kayamanan at walang wakas na pagpapagod, siya ay nag-iisa. At ipinakita ngayon ng mangangaral ang kainaman at kalamangan ng may kasama in contrast sa buhay sa verse 8 na nag-iisa. Ang sabi niya, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. Yung dalawa po ay nagpapakita ng buhay na mayroong kasama. At ang sabi, ito daw ay mas mabuti kaysa isa. Sa verse 12b ay sasabihin ng mangangaral, ang panaling may 3 pisi ay hindi kaagad napapatid na nagbibigay diin sa kainaman ng may kasama. Kung ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas mabuti ang 3, sapagkat ito ay higit na marami kaysa isa o dalawa. At ito po yung message na nais kong kunin mula dito sa ating text. Mayroong kahigitan ang buhay na may kasama kaysa buhay na nag-iisa. Ipinapakita dito ng mangangaral ang kainaman ng buhay na may kasama. Yung salitang dalawa ay tumutukoy sa buhay na may kasama at ang sabi ng mangangaral, ito'y mas mabuti kaysa isa. Now, nais ko pong linawin na may tamang lugar ang pag-iisa at naiintindihan po natin ito. Halimbawa, sa usapin ng pag-aasawa, hindi tayo inutusan na ang lahat ng tao ay mag-asawa. May mga tao na pinipili ang mapag-isa at hindi mag-asawa at okay lang yon. Yung iba naman sa probidensya ng Diyos ay nag-iisa na lamang sa buhay. Maaring ang taong yon ay nag-iisang anak at pumanaw na ang kanyang mga magulang o kung siya ay may mga kapatid, ay siya na lamang ang natitirang buhay. Ito ang dahilan kung bakit siya ay nag-iisa at naiintindihan natin yon. Gayunpaman, hindi nararapat sa tao na ihiwalay niya ang kanyang sarili sa kanyang kapwa at piliin na mamuhay na nag-iisa. At pagdating sa ating mga mananampalataya, may kalayaan tayo
na hindi mag-asawa at dahil dito tayo'y mapag-isa, ngunit wala tayong kalayaan na ihiwalay ang ating sarili sa kapwa mananampalataya. Wala tayong kalayaan na ihiwalay natin ang ating sarili sa iglesia at mabuhay tayo sa ating sarili na nag-iisa. Ang kalooban ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay mamuhay tayong kasama ng mga mananampalataya. Mabuhay tayo kasama ng kanyang iglesia. At nawa ma-appreciate natin ang mabuting disenyo ng Diyos na mabuhay tayo na may kasama. At sa mga mananampalataya sa congregation na ito, nawa ma-appreciate natin na tayo'y napapabilang sa iglesyang ito. Hinaharap natin ang buhay sa mundong ito nang hindi nag-iisa, kundi nandyan ang iglesia na ating nakakasama. At sa mga unchurch, sa mga mananampalataya na walang lokal na iglesia, ay maging hamon ito sa iyo na huwag kang manatiling nag-iisa bagkus mapabilang ka sa isang lokal na iglesia. Ang mga ngaral po sa ating text ay nagbigay ng mga dahilan bakit mas mabuti ang may kasama kaysa nag-iisa. At apat na katotohanan ang nais kong bigyan ng diin. Actually, may nabanggit si Deacon John dito na kadalasan 2 o 3 at hindi ko alam kung natutuwa ang iba o ninenervyos na 4 yung points natin ngayon, pero yan yung nais kong makita natin sa ating text. Una, ang may kasama ay may mas maraming magagawa. Ikalawa, ang may kasama ay may tutulong sa panahon na ikaw ay bagsak. Ikatlo, ang may kasama ay may tutulong upang hindi ka lubusang manlamig. At ikaapat, ang may kasama ay may kasama kang lalaban sa buhay. So tingnan po natin. Una, ang may kasama ay may mas maraming magagawa. Ang sabi sa verse 9, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Pansinin natin na ang taong nagpapagod sa verse 8 ay nag-iisa, subalit yung tao dito sa verse 9, yung ipinakita ng mga ngaral yung kabutihan ng nagpapagod na may kasama. So sa verse 8, nag-iisa, and then sa verse 9 ay mayroong kasama. Dito sa chapter 4, yung salitang pagpapagod ay idinurugtong sa mga gawain o pagtatrabaho. Makikita natin yan sa verses 4, 6, 8, and 9. At mas mabuti ang gumagawa, mas mabuti ang nagpapagod na may kasama. Pero ang tanong, sino itong kasama? Sa verse 8, yung taong nag-iisa at walang kasama ay mas nabigyang diin dahil sa mga salitang walang anak o kapatid man. At ang mga ito, yung anak, kapatid, ay familial words. Subalit dito sa verse 9, yung ginamit na salita ay hindi familial, kundi numerical. 2. Nagpapakita ito na yung kasama ay hindi lamang nakakulong o limitado sa kanyang pamilya, kundi sakop din dito yung pagkakaibigan at kapwa. At itong kasama mo, siya man ay pamilya, kaibigan, o ano pa man, ay kasama mong nagpapagod. Ibig sabihin, kasama mo siyang may isang layunin, kasama mo siyang magtitiis, kasama mo siyang nagtsatsaga, kasama mo siyang nagpapagal, at kasama mo siyang gumagawa na ang resulta ay may mabuting gantimpala. Sa salin sa ibang Tagalog ay mas marami silang magagawa. At sa panahong iyon, isang halimbawa ng gawain na nakakapagod ay ang pagtatrabaho sa agriculture. Sa panahong iyon, wala pa silang mga makabagong makinarya na mayroon tayo sa panahon natin ngayon. Ganun pa man, kahit nakakapagod ang kanilang mga trabaho, nakakapagod yung kanilang mga gawain, ngunit kung ikaw ay may kasamang nagpapagod, ay higit na mas magiging marami ang iyong magagawa kaysa kung ikaw ay nag-iisa lamang. So ito yung point dito, may higit na bunga ang nagpapagal na may kasama kaysa nagpapagal na mag-isa.
Disenyo ng Diyos sa tao na magkaroon tayo ng companion. Bahagi yan sa makikita natin ng lalangin ng Diyos, sina Adan at Eva. At itong kainaman na may ibang kasama ay nararanasan po natin sa araw-araw. Halimbawa, kapag hindi natin alam ang ating gagawin, ay mayroon tayong mga napagtatanungan. Kung tayo ay may ginagawa, halimbawa, inaayos, mayroon tayong mapagtatanungan ano yung ating gagawin. Kung tayo ay mayroong kinukumpuni, halimbawa, sa isang bubungan ng bahay, ay magiging mabilis kung mayroon kang kasama na tumutulong sa'yo. Nag-aabot siya ng gamit o simpleng paghawak ng hagdan. Naranasan nyo na po ba yung ikaw ay gumamit ng hagdan at napakabagal mo na gawin yung iyong gawain dahil yung isip mo ay nandun sa pinupukpok mo at nasa isip mo rin na huwag kang mahulog dun sa hagdan. Kaya nagiging mabagal ang iyong gawain. At totoo rin ito, hindi lang sa pang-araw-araw nating mga ginagawa, kundi maging sa buhay pananampalataya. Tayo ay nagiging mas mabunga kung kasama natin ang mga mananampalataya. Sa tagpo pong ito ay nais kong munang linawin na bilang individual na alagad ni Jesus, may tama pong lugar sa Kristiyano ang pag-iisa. Halimbawa sa means of grace, mali na umasa na lang tayo sa church life, sa ating congregational life, at mawala na yung ating individual na paggamit sa means of grace, gaya ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Mali na isipin na nakikinig naman ako ng expository preaching at mayroong Bible study sa ganitong araw, okay na yun. Wala na akong individual na pagbabasa ng Biblia. Ganon din sa pananalangin. At yung iba marahil siguro sa atin ay nagsasaulo pa ng mga memory verses. At tama po yan. Wala akong alam na nagsasaulo ng verse during preaching sa Sunday. Ginagawa natin yan privately at tama yan na ginagawa natin. Ang sabi sa Psalms 119:11, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. At tama po na pag-aralan natin ang salita ng Diyos, ito'y ating isaulo individually sa ating pag-iisa. Ay gawin natin ang mga means of grace katulad ng mga ito. Ganun pa man ang buhay ng mananampalataya ay hindi po nagtatapos sa kanyang personal at pribadong buhay. Niloob ng Panginoon na ang mananampalataya ay kabilang sa lokal na iglesia at dito sa local church ay mamamaximize yung ating sanctification kumpara sa kanyang buhay na nag-iisa, na hiwalay at walang iglesia. Sa local church ay mayroon tayong pastor. At sa 1 Timothy 5:17 ay ganito ang mababasa natin, ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa ibayong karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. So makikita natin dito ang pagpapagal ng pastor sa pangangaral at pagtuturo. At yun pong isipin natin, anong mangyayari kung ikaw na mananampalataya na individually, privately ay nagpapagal ka sa salita, nagpapagal ka sa paglilingkod sa Panginoon, at ikaw ngayon ay makakasama, mapapabilang sa isang lokal na iglesia na kung saan ang pastor ay nagpapagal din tulad mo. Siya ay nagpapagal sa salita ng Diyos at regularly nakikinabang tayo sa kanyang pagpapagal sa pamamagitan ng pagdalo natin faithfully sa ministry ng word sa church. At sa iglesia ay hindi mo lang makikita ang pastor na nagpapagal, makikita mo rin ang mga kapwa-kapatiran na nagpapagal sa paglilingkod sa Panginoon. Anong mangyayari? Ikaw ay magiging mas mabungang mananampalataya. Sa madaling salita, kasama ng lokal na iglesia, ikaw na mananampalataya ay magiging mas mabunga. At sa pagsasama natin sa local church ay mas marami tayong magagawa. Sa
lugar po sa Barangay Kalulot kung saan po ako lumaki at kung saan din po kasalukuyang nagtitipon ang aming local church. Sa lugar po doon ay napakamapuno. Actually, nabawas na ngayon dahil yung mismong building na tinitirikan ng church ay inalis yung mga puno doon. Sina Deacon John ay nakapunta na doon at yung iba pa. At maalala ko nung bata kami, para huwag kaming masyadong maglibot, huwag kaming masyadong gumala, inuutusan kami ng magulang namin na yung mga nalaglag na dahon sa puno ay tusukin namin na para bang barbecue at mula doon sa isang stick doon sa walis tingting. No? Yun yung aming gagawin. At sa dami ng nalalaglag na dahon ay napakatagal noon. Sa katunayan, ngayong may anak na kami, yun yung isang pinapagawa din namin sa kanya para wag siyang masyadong gumala at nakikita namin effective kasi pagka-tusko niya nung dahon, di pa man siya tapos, yung mga mahuhulog ulit yung ibang mga dahon. Subalit ngayong malaki na ako, maliwanag na sa akin na para mas maging productive yung pagtanggal ng mga dahon, ang kailangan ko ay hindi isang kapirasong stick ng tingting na hiwalay dun sa walis tingting, kundi ng isang kabuuan ng walis tingting na ang bilang siguro ay aabot sa mahigit kumulang 200 piraso, hindi ko alam. Pero just imagine kung ipipilit ng sino man na maglilinis siya at gamit yung isang stick ng tingting. May magagawa po ba siya? Yes. Pero hindi kasing dami ng magkakasamang walis tingting. Mas magiging mabunga ang paglilinis kung sama-sama. Mas magiging mabunga ang kanilang ginagawa. At yan din po yung itinuturo sa ating text. Kaya yung hamon dito na nais kong ibigay, asamin natin ang mas maraming bunga sa pamamagitan ng pakikisama natin sa iba, sa pakikisama natin sa iglesia. Ang paghiwalay sa iglesia, ang paghiwalay sa mga kapwa mananampalataya ay pagkakait po sa ating sarili ng mas mabungang paglilingkod. Kung tayo ay Kristiyano, hindi tayo dapat makontento sa bunga na nakikita natin sa ating pag-iisa na hiwalay sa iglesia. Dahil kahit gaano pa kabunga ang ating ginagawang pagpapagal sa ating pag-iisa, yan po ay magiging mas mabunga kasama ng iba pang mga mananampalataya na nagpapagal din sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid sa SABC, sama-sama tayong maglingkod sa iglesyang ito na inaasam ang mas mabuting bunga ng paglilingkod. Sa June 7, magaganap ang inaabangan at pinananabikan hindi lang ng mga kapatiran dito sa SABC, kundi maging ng maraming mga Pinoy na mga Calvinist. At ito ay ang Reformed Bible Study PH Conference. Nakita nyo naman kung gaano kabilis ma-close yung registration. Sa katunayan, sa amin, iniisip siya dahil may mga mag-asawa na yung isa nakapag-register, yung isa hindi. At nagiging palaisipan kung ano yung kanilang gagawin. At isa sa speaker ay si Pastor Ramen at makakaasa tayo na nagpapagal siya sa kanyang lecture na ginagawang paghahanda. Pero naisip nyo ba, paano kaya kung siya na lang lahat ang gumawa sa lahat ng kinakailangan sa conference? Siya yung hahanap ng location, siya yung makikipagtawaran sa venue, siya yung titingin sa pagkain, siya yung maghahanap ng mga books na ipapamigay. Kung magkakagayon, hindi niya maaayos ng mabuti yung kanyang ituturo. Marahil siya nag-aaral, tas tumatawag yung food na ganito, mayroon pong problema. Pero salamat sa Diyos, dahil hindi nag-iisa si Pastor Ramen sa SABC. Mayroong, ilang covenant members yung dito? Mayroong mga 90 na covenant members
na kasamang magpapagod para sa gawain ng Panginoon. Mayroong at least 90 na nananalangin individually at sumasama corporately sa ating prayer meeting upang sa gawain na ito ay mahayag yung katotohanan ng salita ng Diyos at maging mabunga yung ministeryo. Yan yung kainaman ng tayo ay magkakasama. Si William Carey na nabuhay noong 1761 hanggang 1834 ay kinilala ng marami as the father of modern missions. Noong 1792, nag-preach siya mula sa Isaiah 54:1-3 kung saan doon ay sinabi niya, expect great things from God, attempt great things for God. Ganun pa man, hindi siya nag-mission ng mag-isa. Si Dr. Brett Golson sa Holding the Rope magazine ay sinabi niya ang ganito, as Carey prepared for his challenging journey to India, he turned to Fuller and declared, I will go down into the pit if you will hold the ropes. At sa ibang accounts, ganito ang sabi, Fuller responded, I will most certainly hold the rope. And he did. Fuller held the rope by traveling the British Isles, raising funds and preaching missions-related sermons. Makikita natin dito ang cooperation, ang pagsasama ni na William Carey, ni Andrew Fuller at ng iba pa pagdating sa gawain ng Panginoon at ito'y naging mabunga. Naging mabunga ang kanilang pagsasama sa kanilang paglilingkod. Ikalawa na nais kong makita natin dito sa ating text ay ang may kasama ay may tutulong sa panahon ng pagbagsak. Verse 10, sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Pansinin natin na ipinagpapatuloy ng mga ngaral na ipakita yung kahalagahan ng may kasama at this time sa panahon ng pagbagsak. Ang picture po dito ay at least 2 taong magkasama na naglalakbay. Sa panahong yon, ang paglalakbay lalo na sa gabi ay napaka-mapanganib. Lubak-lubak yung mga daan at wala rin silang maayos na mga ilaw para makita ito. At kung wala silang ilaw ay madali kang mabuwal at bumagsak sa bangin. Ayon sa isang commentator, roads and paths in Palestine were not paved or even leveled, and there were many hidden rocks in the fields. It was not uncommon for even the most experienced traveler to stumble and fall, perhaps break a bone or even fall into a hidden pit. Sa katunayan sa Exodus 21:33 hanggang 34 ay makikita natin kung ano ang gagawin kapag ang alagang hayop tulad ng baka o asno ay mahulog doon sa balon. Tinukoy din doon anong mangyayari kapag ang hayop na nahulog ay namatay dahil sa kanyang pagkahulog. At maaaring mahulog hindi lamang ang hayop, kundi maging ang tao. Yung panganib na bumagsak at mahulog ay masisilip rin natin sa sinabi ni Jesus sa Luke chapter 6. Ang sabi sa verse 39, sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga, maari bang akayin ng bulag ang isa pang bulag? Hindi kaya sila kapwa mahulog sa hukay? Yung pagkahulog sa hukay ay makikita rin natin sa Genesis 14, nang iligtas ni Abraham si Lot. Ganito ang sabi sa verse 10, ang libis ng Sidim ay puno ng hukay ng beton at nang tumakas ang mga hari ng Sodoma at ng Gomora, ang ilan ay nahulog doon at ang natira ay tumakas sa kabundukan. So nakita natin na talagang may panganib. At sa sinabi ng mga ngaral, makikita natin ang realidad ng pagbagsak. At mayroon pong pagbagsak na malala na hindi ka makabangon at nangangailangan ka ng kasama ng someone na babangon, na tutulong upang ikaw ay maibangon.
Ang point dito ay mabuti ang may kasama kaysa nag-iisa, sapagkat ang magbabangon sa'yo, sapagkat may magbabangon sa'yo kapag ikaw ay bumagsak. Ang bumagsak po ng nag-iisa, na walang tutulong, na ikaw ay maibangon, ay tinawag ng mga ngaral na kahabag-habag. Yan ang kalagayan ng tao. Doon sa verse 8, na sa kabila ng kanyang walang wakas na pagpapagod, sa kabila, oo, ng kanyang kayamanan, siya'y nag-iisa at siya'y nahaharap sa panganib sapagkat sa kanyang pagbagsak ay wala siyang kasama na magbabangon sa kanya. Makikita natin dito ang kahalagahan ng may kasama at ito ay totoo rin maging sa buhay pananampalataya. Ang mga mananampalatayang hinihiwalay ang kanilang sarili sa iglesia ay nahaharap din po sa panganib. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat tumulad doon sa tao sa verse 8 na siya'y nabubuhay lamang para magtrabaho at kumita, na hiwalay sa iba. Ito ang dahilan kung bakit bilang pastor, kapag ang isang member ay magtatrabaho sa ibang lugar, siya'y magtatrabaho sa ibang bansa, ang madalas na kagad naming itinatanong ay, may maayos bang local church doon, kapatid? Sapagkat kahit pumunta ka sa isang napakagandang lugar, sa isang sibilisadong lugar, ay nandun pa rin ang kasalanan. At ikaw naman na palataya ay may nananatili pa rin kasalanan kahit pumunta ka sa lugar na yon. At sa yung sa nananatili mong kasalanan, yan ang siyang dahilan bakit tayo bumabagsak sa kasalanan. At isipin po natin, gaano na karaming mga professing Christians ang hiniwalay nila ang kanilang sarili sa iglesia dahil sa pagtatrabaho at kayamanan. At ngayon ay mayroon ng mga tumalikod sa pananampalataya. Actually, sa puntong ito ay mayroon akong mga tao na nasa isip na gumawa nito, mga dating mga kasamahan sa iglesia. At kung hindi sila magpatuloy, kung hindi sila bumalik, ay ipinapakita lamang noon na hindi tunay ang kanilang pananampalataya at kahabag-habag ang kanilang kahahantungan. Kailangan po natin ng kasama na tutulong sa atin na bumangon sa panahon ng ating pagbagsak. Hesitant kong ibigay ang pangyayaring ito, pero gagawin ko na. Isang kamag-anak namin ang may kaya sa buhay na ilang hektarya ang kanyang mga lupain. Ngunit siya ay hiwalay sa kanyang asawa, hiwalay sa kanyang pamilya at namuhay na mag-isa. Dumating ang panahon na yung mga kapitbahay niya ay nagtataka dahil may nangangamoy na hindi maganda sa kanyang bahay at nagtataka sila na hindi siya lumalabas at nang pasukin nila ang kanyang bahay ay nakita nila ang kanyang walang buhay na bangkay. Wala namang krimen ang nangyari, pero inatake siya sa puso ng nag-iisa. Siya'y walang kasama. May malaking pagkakatulad din ito sa tatay ng aking asawa. Hiniwalay niya ang kanyang sarili sa kanyang pamilya at isang araw, nabalitaan yung kanyang pagkamatay na siya'y namatay na nag-iisa. Nagtataka rin yung mga tao bakit hindi siya lumalabas at nung pinasok siya ay tumambad yung kanyang walang buhay at wala namang krimen na nangyari. Ayon sa report ay inatake siya sa puso. Napapaisip ako, paano kaya kung malaman nila ng mga taong ito na sa oras na yun ay mabubuwal sila? Malamang hindi nila hahayaan na sila'y mapag-isa. Kung alam nila na sila ay babagsak, tiyak, tulad sa matinong pag-iisip ng tao, ay maghahanap sila ng makakasama na tutulong sa kanila.
Ngunit hindi ganun ang nangyari. Sila'y napag-isa at sila'y bumagsak at napakalala ng kanilang pagbagsak. At ganito rin po tayo. Kaya yung hamon dito ay kilalanin mo ang posibilidad ng iyong pagbagsak at pangangailangan ng kasama na tutulong sa iyong pagbangon at sa panahon ng pagbagsak ng iba ay maging tagapagbangon ka rin nila. Isipin natin, bahagi sa paglalang ng Diyos kina Adan at Eva ay para sa companionship at noon ay wala pa yung kasalanan. Paano pa ngayon na ang mundong ginagalawan natin ay nahulog sa kasalanan? Kung paano ang mga tao noon sa panahon ng mangangaral ay maaring bumagsak sa kanilang paglalakbay, ganito rin ang mga mananampalataya maging sa ating panahon. Mali na isipin na tayo ay all-sufficient sa ating sarili at hindi natin kailangan ng iba. Magkaroon tayo ng patuloy na mapagpakumbabang puso na aminin na yes, maaari akong bumagsak sa kasalanan. Ang sabi ni Pablo sa unang Korinto chapter 10 verse 12, ang nagakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. At sa panahon na tayo ay mabuwal, bumagsak sa kasalanan, huwag nating tanggihan ang tulong ng mga kapatid upang tayo'y tulungang makabangon. Ang pagiging mahina't maaring pagbagsak ay hindi lamang totoo sa atin, yung kahinaan at yung pagbagsak sa kasalanan ay hindi lamang totoo sa atin, kundi totoo din ito maging sa mga kapatid. At sa panahon ng pagbagsak ng kapatid, maging handa tayong maging tagabangon niya. At bilang kasama na tagabangon, kinakailangan nating makihati sa pasanin, makihati sa kabigatan ng kapatid na ating ibinabangon mula sa kasalanan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 6:1 and 2, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang iyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ito'y encouragement po sa atin na mga mananampalataya na hindi natin kailangang mabuhay sa mundong ito ng nag-iisa. Nandyan ang iglesia. At encouragement din ito maging sa mga mananampalataya na wala pang lokal na iglesia dahil hindi mo kailangang harapin at pasanin mag-isa ang bigat ng kasalanan, ang pakikibaka sa kasalanan. Nandyan ang mga kapatid ng iglesia na makakasama natin na bumangon kapag tayo ay bumagsak. Ikatlo, makikita natin yung kahalagahan ng may kasama sapagkat may tutulong upang hindi ka lubusang manlamig. Verse 11, muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila, ngunit paanong maiinitan ang nag-iisa? Pansinin po natin dito na muling ipinakita ng mangangaral ang kahalagahan ng may kasama upang huwag tuluyang manlamig. Ang ating text ay tumutukoy sa panahon po ng taglamig. Halimbawa sa Jeremiah 36:22 hanggang 30, makikita natin doon yung panahon ng taglamig. Ang sabi sa verse 22, noon ay ikasyam ng buwan at taglamig at ang hari ay nakaupo sa loob ng bahay at may apoy sa apuyan na nagniningas sa harapan niya. Ganun na lang po kalamig kung bakit siya nasa loob na ng bahay, pero sa panahong yun ay mayroon pang apoy na nagniningas sa harap niya para magbigay init. At para sa mga manlalakbay, isang mahirap pong kalagayan noon ay kapag sila'y inabutan ng gabi sa paglalakbay. Hindi lang dahil sa madilim ang paligid, kundi dahil din sa mas matinding lamig. At maaring sila ay walang masilungan.
maaring wala silang makitang bahay panuluyan, o kung meron man ay maaring ito ay hindi available para sa kanya. Maaari din na sa pagpunta niya sa isang lugar ay wala siyang kaibigan o kamag-anak na magmamagandang loob na siya'y patuloyin sa kanilang bahay, at dahil dito ay matutulog siya sa labas at doon siya ay giginawin. At bagamat sa panahong yon ay mayroon ng mga damit, ngunit hindi ito sapat para magbigay init sa lamig ng gabi. Gayunpaman, ang problemang ito ay masusolusyonan kung ang naglalakbay ay hindi mag-isa, kundi siya'y may kasama. Sapagkat kung ang manlalakbay ay magtatabi, ay makapagbibigay sila ng init kapwa sa kanilang katawan at malalabanan nila ang lubusang panlalamig. Kaya sa panahon ng taglamig, lalo na kapag gabi, ay napakahalaga po na yung mga nanlalakbay sa panahong yun ay mayroong kasama. Sa katunayan, sa aking pag-aaral ay may mga records pa na nagsasabi na yung mga manlalakbay ay natutulog na malapit doon sa kanilang alagang hayop para lamang sila'y mainitan sa lamig, ng dahil sa lamig. So yung point na nais kong makita dito ay mabuti ang may kasama upang tayo ay hindi lubusang manlamig. At totoo ito sa mga manlalakbay sa panahong yun, ang kanilang kasama sa paglalakbay ay kanilang asawa o hindi, ang may kasama ay makakatulong upang hindi sila lubusang manlamig. At totoo pa rin po ito maging sa buhay pananampalataya. Sa ating buhay may panahon ng panlalamig. Sa ating pananampalataya, may mga panahon na para bang napakatagal ng gabi. At nahihirapan tayong makita ang liwanag. May mga pagkakataon na ang nangyayari sa atin ay napakabigat. At sa ganitong mga pagkakataon ay kailangan natin ang kasama, ang mga kapwa mananampalataya na tutulong sa atin para muling mag-init yung ating pananampalataya. Kaya ang hamon po na nais kong ibigay dito ay kilalanin natin ang pangangailangan ng iba upang hindi tayo lubusang manlamig sa pananampalataya at maging instrumento tayo, maging katuwang tayo upang ang kapatid na nanlalamig ay mag-init sa kanyang pananampalataya. Ang nakakalungkot, may mga mananampalataya po na nag-iisip na sa panahon na nararanasan nila ang panlalamig, ay saka pa sila hihiwalay sa iglesia. Sa panahon ng kanilang panlalamig, ay saka pa nila naiisip na hindi maging faithful sa pagdalo sa mga means of grace. Sa panahon ng panlalamig, mas lalo nga dapat nating makita yung pangangailangan natin sa mga ito. Pangangailangan natin sa iglesia. Kaya maging tapat po tayo sa mga pagdalo sa ating pagtitipon, maging sa panahon ng panlalamig. Ang sabi ng writer ng Hebrews sa chapter 10, 24-25, ating isaalang-alang kung paano gisingin ng isa't isa sa pag-ibig sa mabubuting gawa, na wag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. May mga sa pagtitipon ay mayroong mga nanghihina ang kanilang loob. Mayroong mga kapatid na nanghihina sa pananampalataya. Pero dito, ang pagtitipon ng isang paraan ng Diyos upang palakasin ang loob sa isa't isa. Dito makikita natin na ang kalakasan ay hindi sa pamamagitan ng pag-iisa, kundi sa pagsasama sa mga pagtitipon. Isang paraan din para papag-alabin ang ating pananampalataya ay sa pamamagitan ng pakikibahagi natin sa Lord's Supper, sa banal na hapunan. Nandirito ang spiritual presence ni Christ sa pamamagitan ng banal na spirito. Sa Lord's Supper ay nandito ang mga elements na sumisimbolo sa pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa makasalanan.
Hindi lamang natin ito naririnig sa preaching, sa worship, kundi nakikita rin natin ito at natitikman sa banal na hapunan. Sa Lord's Supper ay napapaalalahanan tayo na ang pagliligtas na ginawa ng Panginoong Yesus ay hindi kwentong barbero, kundi ito'y tunay na nangyari sa kasaysayan. Ang Panginoong Yesus ay tunay na nagdusa. Siya'y tunay na namatay sa krus. Tunay siyang muling nabuhay at isang araw ay tunay siyang muling babalik. At bahagi sa mangyayari sa kanyang muling pagbabalik ay matatapos ang pakikibaka natin sa kasalanan. At sa mga nandirito na wala pa kay Kristo, habang hindi pa nangyayari yung muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, ay maging araw nawa ito sa iyo ng kaligtasan. Sumampalataya ka nawa sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. At bilang mananampalataya, darating ang mga panlalamig sa atin. Ngunit dinisenyo ng Diyos ang iglesia, ang pagtitipon, upang tayo'y kanyang palakasin. Si Charles Spurgeon, isang Reformed Baptist na nabuhay noong 1800s, at sa kanyang pagpapastor ay may pinuntahan siya, isang professing Christian na nung pinuntahan niya, ay sinasabi niya na Christian pa naman siya, ngunit hindi siya nag-a-attend sa gawain. At sinabi ng professing Christian na ito na necessary naman yung church. Hindi ito kailangan. Hindi ito kailangan sa buhay pananampalataya. At ang ginawa ni Spurgeon ay yung baga, kumuha siya ng tong at inihiwalay yung baga doon sa apoy, doon sa mga kasama nitong baga. At na-realize nung taong yun, yung mensahe na ang kanyang paghihiwalay ay hindi makakabuti. Hindi makakabuti na siya'y hiwalay sa mga kapatid sa pananampalataya. At ganito rin sa atin. Hindi makakabuti na tayo'y ihiwalay natin ang ating sarili sa panahon ng panlalamig, bagkus lalo nating isipin na napakabuti ng Diyos dahil isang pagpapala niya sa atin ay ibigay ang kanyang iglesia at makasama natin sa paglakad sa buhay pananampalataya. Mapaalalahanan tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ikaapat na. Ang ikaapat po ay ang may kasama ay may kasama kang lalaban. Saan natin nakita yan? Verse 12a. At bagaman ang isang tao ay maaaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa ay magtatagumpay laban sa isa. Pansinin natin na muli ipinapakita ng mga ngaral ang kahalagahan ng may kasama dahil mayroong tayong makakasama sa labanan. Isang panganib po na kinakaharap ng mga manlalakbay noon ay yung ambush na ginagawa, halimbawa ng mga magnanakaw sa kanila. At sa paglalakbay ay mas secured kung ang naglalakbay ay may kasama at hindi siya nag-iisa. Sa Luke chapter 10, 25 hanggang 32 ay ibinigay ng Panginoong Yesus ang talinghaga ng mabuting Samaritano. At sa talinghagang iyon ay tinukoy niya yung isang taong bumaba mula sa Jerusalem, isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungong Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Dahil siya'y nag-iisa, madali siyang binugbog at pinagnakawan, hinubaran. Ang magkasamang pagtutulungan ay makikita natin na pagpapala o kainaman, yung magkasamang pagtutulungan, ay makikita rin natin sa kasunduan ni na Joab at Abishai. Ganito ang sabi sa 2 Samuel 10:11, kung ang mga taga-Syria ay nagpakalakas para sa akin, ay tulungan mo nga ako, ngunit kung ang mga Amonita ay magiging napakalakas para sa iyo,
darating naman ako at tutulungan kita. Makikita natin dito ang lakas ng may kasama. Sumasang-ayon ako sa sinabi ni Phil Ryken, there is safety in numbers. Two people are more than twice as hard to defeat as one. So yung point dito sa mga laban ng buhay ay mabuti ang may kasama kaysa nag-iisa. At sa usapin ng laban ng buhay, totoo ito maging sa buhay pananampalataya. Mayroon tayong kinakaharap na spiritual warfare. Ang sabi sa Ephesians 6:11 and 12, isuot ninyo ang inyong buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo, sapagkat ang ating paglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan ng kadiliman ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So, makikita natin yung realidad ng labanan sa buhay ng mananampalataya. At tamang sinabi ni Matthew Henry, in our spiritual warfare, we may be helpful to one another as well as in our spiritual work. Next to the comfort of communion with God is that of the communion of saints. Kaya yung hamon dito ay tanggapin natin ang lakas at proteksyon kasama ng iglesia. Hindi natin maipapangako sa mga magiging mananampalataya na kapag sila ay magiging Kristiyano ay hindi na sila magkakaroon ng mga problema sa buhay. Ganun pa man, napakaganda ng disenyo ng Diyos sa iglesia dahil bagamat sa isang Kristiyano ay darating ang mga problema ng buhay, subalit sila'y mayroong kasama. Kasama ang iglesia na nagpapagod sa gawain ng Panginoon, may kasamang tutulong sa kanilang pagbagsak, at may kasamang tutulong din upang hindi lubusang manlamig, at may kasama silang lalaban sa labanan ng buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Nawa nakita po namin dito yung kahalagahan ng may kasama, at hindi lamang ito totoo sa aming pang-araw-araw na buhay, kundi maging sa buhay namin bilang mga mananampalataya, bilang iglesia. Nawa patuloy naming ma-appreciate ang iyong napakagandang disenyo sa amin, na hindi kami iniligtas at pinabayaan na mag-isa na lamang sa mundong ito. Bagkus, ibinigay mo ang iyong iglesia na makakatulong namin sa paglilingkod sa iyo, sa paglakad sa buhay sa pananampalataya. At salamat sa iglesyang ito ng SABC, at dalangin namin na marami pang mga mananampalataya ang dalin mo, marami pang mga tao ang iligtas mo, at patuloy na maging mabunga ang gawain sa iglesyang ito sa iyong pagpapala na ginagamit na instrumento ang mga kapatid sa pananampalataya. Hiling namin ito at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.